Unboxing naman tayo. Ito yung Motowolf MDL version 5006. Pagbukas natin ng box, dito makikita natin yung kanyang instruction manual. Dito nakasaad yung kanyang mga parameters at yung mga guide para ma-install ng maayos itong ilaw. Isa-isahin naman natin yung laman ng box. Unahin natin itong maraming wires. Ito yung set ng kanyang wiring harness. Kasama na dito yung kanyang switch. Isa-isahin natin kung ano yung mga nandito sa kanyang wiring harness. Katulad nung dalawang ito. Ito yung socket para sa dalawang ilaw. Meron na rin itong switch na kasama. Ito yung kanyang itsura. Ito ay may 3 push button switch at may kasama na ring bracket. May kasama yung wiring harness na dalawang manipis na wire. Ito yung black at white na wire. Ang black is para sa horn at yung white naman is para sa passing light. Next naman natin yung connection para sa battery. Ito yung black at red na wire. Yung black is para sa negative. Then yung red is para sa positive ng battery. At may natitira pang white wire. Ito ay para sa ACC or para sa ignition. Yan ang buong wiring harness ng Motowolf. Wala ka nang kailangang bilhin pa. Kompleto na ang setup ng kanyang harness. At ito pa yung laman ng box, yung kanyang auxiliary light. Ito ay may sukat na 6.5 cm sa diameter nito. At ito ay may bigat na nasa 480 grams bawat ilaw. Malaki at mabigat yung dalawang ilaw na to dahil halos kalahating kilo bawat isa. Dito naman nilalagay yung extension ng bracket. Ito yung para gumalaw siya. Meron po itong tornilyo para higpitan, para ma-fix yung angle ng bracket. At ito namang dulo nito yung kinakabitan ng clamp. At yung clamp naman po ang nilalagay doon sa crash guard ng motor. Ang design po nito is para sa crash guard. Kaya kung wala pong crash guard yung motor, ay medyo mahihirapan po itong i-install. Dahil limited lang po yung available na accessories na nakakabit or nakalagay dito sa box. Dahil ang design ng clamp nito is para talaga sa mga round bar at hindi para sa mga flat bar. Kagaya nito, yung clamp niya is meron pang goma para mas kumapit yung clamp doon sa crash guard or round bar ng motor. Unahin ko muna yung road testing ng Motowolf 5006. Ganito pala ito kalaki or kaliit. Pero dahil ito sa malapitan lang yung buga ng ilaw. Hindi bagay dito pag malapit lang yung buga ng ilaw mo. Ito naman yung kanyang white light. Maliwanag at malapad ang ilaw nito. Pero medyo manipis. Napapayatan ako sa buga ng ilaw ng Motowolf 5006. Hindi nito masyadong nasasakop yung kalye. Medyo maliit kasi. Pero maganda yung cut-off ng ilaw. Wala halos tapon ito or walang nakakalat sa paligid. Which means hindi ito masyadong nakakasilaw sa kasalubong. Dahil buong buo yung buga ng ilaw ng Motowolf. At pagdating naman dito sa kanyang white light, white na white po ang inyong makikita. Hindi siya kagaya ng iba na medyo yellowish na yung mga corners. At pagdating naman sa mixed light, ay ganun din. Maganda din talaga ang cut-off. Pero medyo payat at manipis ang ilaw ng Motowolf. Mamaya i-adjust natin yung ilaw nito. Pero pansinin nyo muna ngayon, kahit may kasalubong ako at naka-mixed light yung gamit ko, ay walang nasisilaw or hindi ito nakakasilaw. Dahil nga sa kadahilanan na malapit lang yung buga or yung tutok ko sa kalye. Ito yung tutok na halos nasa 2 meters lang yung layo sa unahan ng motor. Kaya ganyan lang ito kaliit. Huwag sana kayong magagalit pero pag ganito lang kalapit yung gamit or yung tutok natin sa kalye, magmumukha talaga itong walang kwenta. Dahil hindi talaga ito nakakatulong masyado. Dahil napakapayat ng ilaw na makikita mo sa bandang unahan ng motor. Katulad niya na naka-mix light na. Hindi man lang ito umaabot hanggang dulo. Dahil ganun kapayat ang ilaw ng Motowolf.
Try natin ang different settings ng ilaw. Katulad nito, ito ay nasa 4 meters na ang layo ng ilaw. Dito mo makikita at mapapansin na mas malapad na tignan yung ilaw ng Motowolf. At pag nag-high ka ng white light at ng mixed light, dito makikita mong sakop na yung buong linya ng kalye or nung kalsada. Dahil mas malayo pala, mas maganda ang settings ng Motowolf dahil pangmalayuan ang bato ng ilaw nito at hindi pangmalapitan. Katulad niyan, kitang-kita nyo naman yung white light na umaabot hanggang dulo, pati na din ang mixed light. At ang yellow light, mas malapad itong tignan kapag malayo. Kaya para sa akin, mas maganda itong Motowolf as secondary light. Hindi siya pwedeng primary light. Dahil pag ginawa mo itong primary light, medyo kakapusin ka dahil halos pang long range yung nakukuhang liwanag ng Motowolf dahil sa payat ng ilaw nito. Hindi mo masyado makikita yung buong paligid pero kitang-kita mo naman yung layo or yung doon sa malayo. Hindi ko alam kung sasang-ayon kayo sa sinasabi ko pero dahil talaga sa payat ng ilaw nito, hindi mo siya talaga halos magagamit ng pangmalapitan. Unless gamitin mo lagi itong mix or combination light ng Motowolf. Wattage testing naman tayo dito para sa Motowolf 5006. Ito yung low niya, yung yellow light. Ito ay mayroong 65 watts. Ganyan lang po kapayat yung ilaw na binubuga ng Motowolf. At next naman natin yung kanyang white light. Ito yung white light niya. Meron din itong 65 watts at merong amperes na 4.4 amps. 2 bulbs po yung pinapagana natin dito dahil na rin sa kanyang wiring harness. Hindi na natin to ginamitan ng isang bulb. Yan naman po yung kanyang mixed light. Ito ay may wattage na nasa 59 watts. 2 bulb po ulit yung gumagana dito sa ating testing. Para may operate po yung ilaw ng Motowolf, kailangan nyo po itong pindut-pindutin. Ang sequencing po nito is kailangan mo siyang pindut-pindutin from yellow to white to mix or combination light. Then, back again sa kanyang yellow light. Then, ang off nito is yung nasa gilid. Yung nasa gilid na button ng switch. Para may operate naman itong strobe function or yung lighting na paiba-iba yung ilaw. Kailangan mong pindutin itong may flash icon. Yan po yung magkocontrol ng flashing or strobe light ng auxiliary light. At pag ito'y pinindot, mag-iiba-iba yung sequencing ng flashing or strobe function. At pag pinindot mo naman yung pindutan ng white at ng yellow at ng combination light, biglang mag-i-stop yung strobe function. Yun po yung function ng ilaw na to. Ito naman yung itsura ng different function ng strobe ng Motowolf. Iba-iba yung settings or kada pindot, iba-iba din yung lumalabas na function ng ilaw. May blinking na sabay, may alternate at meron ding paikot-ikot or paiba-iba ito ng ilaw. Kagaya nito. Yan po yung strobe function ng Motowolf 5006. Lux meter testing naman tayo. Dito makikita natin kung gaano ba talaga kaliwanag itong Motowolf sa pamamagitan ng ating lux meter sensor. Ito ay magbibigay ng reading kung gaano kalakas yung ilaw na natatanggap nito. Ito yung reading sa isang bulb ng Motowolf. Kita naman dito sa video na isang bulb lang yung nakatutok sa ating sensor. At ito ay merong lux na nasa 5,000 lux. Yan po ay sa loob ng 2 meters na layo sa isang bulb ng auxiliary light ng Motowolf. At pag 2 bulb na po yung pinagana, ito ay umaabot na ng nasa 10,000 lux. Yan po ay para sa 2 bulb. At para naman dito sa white light, 2 bulb din po yung ating pinagtapat or pinagsama. Ito ay umaabot sa reading natin ng kanyang lux. Umaabot ng nasa 12,200
100 lux. Mas malakas po yung liwanag ng white light compared sa kanyang yellow light sa dalawang bulb na ilaw. At pagdating dito sa kanyang combination light, yung combination ng white at yellow, ito ay meron na lang 7,200 lux. Yan po ay para sa dalawang bulb ng auxiliary light ng Motowolf. At para makita nyo yung single bulb na liwanag ng Motowolf sa kanyang combination light, ito ay umaabot lang na nasa 3,800 lux para sa isang bulb. Ito yung itsura ng ilaw pag nasa gilid ka ng motor or different perspective kesa doon sa rider side or nasa harapan ka ng motor. Mas malapad itong tignan pag nasa gilid. Yan po yung 4 meters na layo. Maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. God bless po at ride safe sa inyo pong lahat.